Sino tong gunggong na to? Naghahanap ka ng gulo? Alam mo ba kung sino ang asawa ko? Sunmay, ang asawa mo ay may utang sa akin para sa compensation ng trabahador. 3 buwan na. Ngayon, ang binti niya nasaktan sa construction site at pinauupo mo ang aso mo sa wheelchair niya. Wala kayong puso. Ano? Hindi lang niya pinaupo ang aso sa tao, ninakaw pa ang wheelchair, at may utang pa siya sa iyo na hindi binabayaran. Sabihin mo sa asawa mo na pumunta sa bahay ko para maglaro ng mahjong at ang perang utang niya pwedeng isugal na lang pabalik sa akin. Tsaka, kahit lumpo siya, kaya naman niyang humugot ng tile. Ikaw, Aling, nag-quit na ako sa sugal matagal na. At ang binti ko ay hindi kasing halaga ng aso mong mahal. Kunin mo na lang itong wheelchair bilang regalo sa iyo. Para sa pangyayari ngayon, pakiusap ay maging mapagbigay at patawarin mo kami. Kalimutan mo na lang, okay? Ano pa ang hinihintay mo? Humingi ka ng tawad kay Aling at sa aso. Ngayon na. Kung hindi, sa susunod na taon kapag may proyekto ang amo, anong gagawin ko kung hindi niya ako isasama? Wala na tayong makakain. At least ang asawa mo marunong sumuko. Ngayon, humingi ka ng tawad sa akin. Bilis! Lao Zhang, lalaki ka ba talaga? Umalis ka dito. Ang aso ko ay nagkakahalaga ng libo-libo. Naupo sa wheelchair mong basura ay isang karangalan na para sa iyo. Ang lakas ng loob mong makipag-away? Oo. Kung ano sabi mo, Aling? Mo, sumama ka na sa tito mo? Tigilan mo na ang gulo dito? Hindi pwede. Ang yabang mo, ha? Una, ang wheelchair na ito ay para sa tao, hindi para sa aso. Pangalawa, ito ay pag-aari ng bayaw ko. Ang ginawa mo ay pagnanakaw. Pangatlo, mas mabuti pa bayaran mo na ngayon. Kung hindi, Isang lalaking puro daldal lang. kukunin ko na mismo. Ang cute mo. Bitawan mo na ako. Kung sasaktan mo ako, kaya bang bayaran ng buong pamilya mo iyan? Bitawan mo. At pinapalaban mo pa ang daddy mo? Akala mo ba? Pomeranian ka? Mababali na ang binti ko. Siyaw mo, bitawan mo. Ang wheelchair na iyan, tiyak na ibabalik sa atin ng among babae. Ibagsak mo siya. Huwag kang gagawa ng gulo. Pero sa tingin ko hindi niya na-realize na mali siya. Hindi niya maintindihan. Bitawan mo. Kung patuloy mong pipilipitin, mahahati ako sa dalawa. Uy, gwapo. Mali ako. Babayaran kita. Isoli ang wheelchair. At hihingi ako ng tawad. Okay? Ang pera sa wallet ko, kunin mo na lahat. Tingnan mo kung sapat. Kung hindi sapat, pupunta ako sa ATM na malapit at kukuha pa. Ganyan dapat. Tito, magkano ang utang niya sa atin? 43,000 sa kabuuan. Ito ang allowance ko. May 60,000 iyan. Ang password ay 68. Kunin mo na lahat, okay? Eto, kunin mo. Tito, tita, alis na tayo. Pasensya na. Pakisuyo, ginugulo mo ako? Pamilya naman tayo. Magkaiba talaga ang ugali ng tito at pamangkin. Bakit sila magkaiba? Uy, mahal. May nagmamaanggas at nananakit sa akin at nangahas pa silang nakawin ng pera ko. Tawagan mo agad ang mga tao mo. Bawat isa sa kanila, bugbogin nyo. Apo, grabe talaga ang pagkakamali mo. Yung amo na babae, sikat siya sa pagtatanim ng galit. Ang gumawa ng ganyang eksena, paano matatapos ang proyekto ng tito mo sa susunod na taon? Kami ng tita mo ba ay magugutom na lang? Ayusin mo ang sarili mo. Isasama kita para humingi ng tawad sa kanya. Bakit mo ako tinitingnan? Huwag kang magreklamo ng ganyan. Hindi lang naman sila ang kumpanya ng konstruksyon. At saka, hindi ko naman kasalanan.
Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Tama si Xiao Mo. Lao Zhang, hindi naman tayo nagnakaw o nanloob. Si Sun Mei ang humablot ng wheelchair mo at unang ng insulto sa iyo. Dahil lagi kang nagpapatalo, kaya sila nagiging abusado. Ano ang alam mo? Si Zhao Deqiang ay may ninong na mataas ang posisyon na sumusuporta. Konektado siya sa pulis at sa mga kriminal. Tayo lang ordinaryong tao. Paano tayo makakalaban sa kanya? Kumilos ka ng pabigla-bigla at hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Wala akong pakialam kung sino siya. Kung may manggulo sa mga tao ko, huhukayin ko ang libingan ng mga ninuno nila. Nababaliw ka na ba sa isip? Hindi kita maintindihan. Magmaneho ka. Mahal, sila iyon. Yung bagong tao ni Zhang Wuneng, yung lalaki, muntik nang mabali ang binti ko. At ninakaw niya ang pera ko. Sabi niya bayad daw sa pinsala nila. Wala bang hustisya? Lakad. Mga tambay, bumaba na kayo ng kotse. Pinagtripan mo ang babae ko? Lumabas. Lumabas ka na. Lumabas. Lumabas ka na. Ginoong Zhao, pakiusap. Kumalma ka. Ako, Magsalita ka ng malinaw. Kanina, puro ka salita lang. Lumabas ka ng kotse. Lumabas. Niluraan mo yan? Linisan mo ang bintana ng kotse. Bata, sinaktan mo ang mga kasamahan ko at gusto mong linisin ng mga tao ko ang kotse mo parang gusto mong mamatay. Ginoong Zhao, pakiusap. Kumalma ka. Walang alam ang pamangkin ko. Nasaktan niya ang babae ng amo. Pasensya na. Sasagutin ko lahat ng gastos medikal. Basta, kontento kayo. Zhang Wuneng. Wala kang kwenta sa likod ng iba. At hindi ka man lang makapagpanindigan sa harap nila. Posible ang kompensasyon. May pasa ang binti ko. Halos hindi na ako makalakad. Gastos medikal, sakit at paghihirap, kabuuan, dapat daan-daang libo. Yang kakarampot na kompensasyon mo, hindi man lang sumasakop sa barya, sa kabuuan, may utang ka pa rin sa amin. Ginoong Zhao, ginang. Masyado namang malaki yan. Halos hindi na kami makaraos. Saan ako kukuha ng ganoong pera? Walang pera? Hindi ba ito kasing halaga ng pera? Gamitin mo ang asawa mo bilang bayad. Hayaan ang mga tauhan ko. Magsaya. Isang round. Magbabawas ng 10,000. Hindi ba ako mapagbigay? Ano bang ginagawa mo? Lakas ng loob mong guluhin ng tita ko? Binigyan ba kita ng pahintulot? Tita, isama mo ang tito ko at sumakay na kayo sa kotse. Ilak ang mga pinto. Ang ngipin ko. Habulin niyo siya. Babalatan ko siya ng buhay. Ang galing naman. Yung mga kasama ni Zhao Deqiang, lahat sila ay gangster. Matitigas sila. Sinabi ko sa'yo na huwag kang makipagbanggaan sa kanila. Kaya, humihinga pa ba si Xiao mo? Magsalita ka. Tingnan mo yan. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Sinabi ko sa'yo na huwag kang dumura kung saan-saan. Linisin mo lahat. Punasan mo. Nanonood ka pa? Hindi. Tapos na ako. Alam kong mali ako, pare.
Ang dibdib ko ay namamagana sa pagkakiskis. Nakakainis. Pangako kong gagawin ko itong makintab at malinis. Pakawalan mo ako. Naiintindihan mo ba talaga o hindi? Talagang naiintindihan ko. Sige, punasan mo. Ngayon, hindi ba dapat nating pag-usapan ang kompensasyon? Kasalanan ko lahat. Dapat akong magbayad, doblehin ang bayad sa manggagawa. Ililipat ko na ngayon. Nasen na. Bakit hindi ka pa umaalis? Tigil? Sinabi ko bang pwede kang umalis? Hindi mo ba sinabing umalis ako? Sinabi kong umalis ka na. Ano? Nagkukunwari kang hindi naiintindihan? Narinig nyo lahat si Sir Sen, di ba? Umalis na kayo. Tara, umuwi na tayo. Si Chen mo ay talagang kahanga-hanga. Xiao Mo, nasa bahay na tayo. Xiao mo, siguradong pagod ka sa kaguluhan. Maligo ka at magpahinga. Ngayon talagang nagalit na si Boss Chow. Tiyak na mawawala sa atin ang proyekto. Kailangan kong humingi ng tawad agad. Hindi ko pwedeng hayaang itong mainitin ang ulo ang sumira ng aking kabuhayan. Hoy, dahan-dahan lang. Yung maliit na gago na si Chen, papatayin ko siya. Ginoo ma'am, nandito ako para humingi ng tawad. Ang pamangkin ko ay bata pa at walang alam. Walang katuturan ang sinasabi niya. Sino ang walang katuturan? Hindi. Ikaw po ang ibig kong sabihin, Ginoo. Ikaw ay mapagbigay, kaya huwag mong pakialaman ang isang taong tulad ko. Makuha ko pa ba ang kontrata para sa trabaho sa site sa susunod na taon? Kukuha ako ng 30% bawasan. Hindi, 50%. Sinaktan mo ako at gusto mo pa ng trabaho? Sige, pagsisisihan mo ito sa pagkakataong ito. Ha ha ha. Gaya ng dati, maglaro ka ng ilang rounds sa akin. Kapag nasa magandang mood na ako, ang mga benepisyo ay siguradong iyo. Ngayon, maglalaro tayo para sa malalaking pusta. Kung manalo ka kahit isang beses, hindi ka na magkakaproblema sa pera. Sige, Ginoong Zhao, sasali ako. Hahaha. Mas maganda iyan. Tara na. Xiao mo, nagdala ako sa iyo ng tuwalya. Ang katawan niya ay mas maganda kaysa kay matandang Zhang. Talagang kapaki-pakinabang siya. Magkapamilya sila, pero magkaiba. Sino ang nangangahas na guluhin ang aking insenso? Pagod ka ng mabuhay? Pagod ka ng mabuhay, ha? Tita, pasensya na. Hindi ko akalain na ikaw pala. Pumunta ako para dalhan ka ng tuwalya. Anong nangyari sa'yo kanina? Nagkaroon ng bangungot. Ayos lang ako. Baka medyo pagod lang ako kamakailan. Siya nga pala. Nasaan ang tito ko? Bakit ang tahimik sa labas? Tama. Nasaan siya? Matandang Zhang. Matandang Zhang. Bakit hindi pa siya umuuwi? Gabi na at mahina ang kanyang mga binti. Saan kaya siya? Sun Mei?
Kumusta? Liu Shuyun, sabihin mo sa Maton na yan sa pamilya mo na nasa aming mga kamay na si Zhang Wuneng. Nasa aming mga kamay na si Zhang Wuneng. Ikaw, anong ginawa ninyo sa kanya? Ano naman ang magagawa namin? Kailangan niyang makialam. Pumunta siya ulit sa ring ng boxing ng asawa ko at nagdulot ng gulo. Ngayon, kasama ang interes, may utang siya sa amin ng 3 milyong piso. Makinig ka, bibigyan ka namin ng oras. Dalhin mo ang 3 milyong cash para tubusin siya. 1 minutong huli at kukunin mo na ang kanyang bangkay. Kumusta? Kumusta? 3 milyon? Ha? Paano magkakaroon ng 3 milyon ang pamilya natin? Tita, huwag kang magpanik. Sila ang may habol sa akin. Hindi mahalaga ang pera. Ang mahalaga ay ligtas ang mga tao. Tara na, pupunta na tayo ngayon. Tara na. Ginoong Zhao, mangyaring maawa ka. At pakawalan mo ako. Tiyak na babayaran ko ang 3 milyon. Sa maliit mong pondo ng proyekto, hindi mo ito mababayaran kahit sa isang buhay. Gayunpaman, kung matalo mo ang itim na oso sa loob, mabubura ang 3 milyon. Huwag mo akong biruin. Sa aking binti, kahit na kaya kong tumalon, iyon ay pagpapakamatay. Gusto kong makita kang pira-piraso para makuha ang halaga ng pera ko. Ano pang hinihintay mo? Pakawalan ng oso. Tigil! Shuyun, Xiao Mo, nandito ka na sa wakas. Tamang-tama. Bili isa, libre isa. Ha? Ha ha ha. Itong babae, dalhin mo siya pababa. Kinaladkad sa likod na kwarto. Hayaan ang mga kapatid na nagtrabaho ngayon na magsaya. Ha ha ha. Kalokohan. Gusto kong makita kung sino ang may tapang na humipo sa kanya. Ano kung hawakan ko siya? Tiyan mo. Huwag kalimutan, ang tiyuhin mo ay sugal na sugal at isinangla niya ang sarili niyang asawa sa akin. Nakasulat ito? May pirma niya. Ngayon si Liu Shuyun ay hostess sa fight club ko. Pwede kong gawin kahit anong gusto ko sa kanya. Ha ha ha. Zhang Wuneng, tao ka ba? Ako, Liu Shuyun, ay kasama mo ng maraming taon. Hindi lang ako nakatikim ng isang araw na kaligayahan, pero binaliktad mo ako at ipinagbili. Bulag siguro ako noong pinakasalan kita. Shuyun, pinilit ako ni Amo Zhao at ng mga kasama niya na pumirma sa dokumentong iyon. Kung hindi ako pumirma, papatayin nila ako sa lugar. Ang pamangkin ko. Dapat kang maniwala sa akin. Hindi ko intensyon na ipagbili si Shuyun. Ang kontrata sa sugal na pinilit sa tiyuhin ko. Ay may bisa ba? Ano? Dito, ang salita ko ang batas. Kung nagpirma ka, kailangan mong tanggapin. Xiao Mo, ito ay gulo sa pamilya natin. Umalis ka na. Huwag ka nang makialam sa amin. Tita. Ako, si Chen Mo, ay hindi lalaking tatalikod. Ikaw at si Tito tiyak kung mailalabas ko kayong parehong ligtas. Ang lakas ng boses mo. Chen mo, sa tingin mo ba ikaw ang Diyos ng digmaan? Huwag kalimutan, ang tiyuhin mo ay nasa kulungan pa. Kung gusto mo siyang iligtas, ipapakita ko sa iyo ngayon na ang tiyuhin mo ay pinupunit ng pira-piraso ng itim na oso. Ha ha ha. Buksan ang kulungan, palayain ang oso. He. Lumayo ka. Mahal, yung walang pakundangan niyang enerhiya. Hindi mo ba iniisip na talagang ililigtas niya si Zhang Wuneng, di ba? Akala mo tanga ako. Ang mga kadena sa arena na ito ay gawa lahat sa akin. Pabayaan mo na yung payat na tulad niya.
Kahit 3 profesional na manlalaban na magkasama ay hindi masisira ang mga ito. Dahil naglakas loob siyang guluhin ako, ipapakita ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng sirain ang pamilya niya. Ha ha ha. Nako, mahal. Ang galing mo. Ha, ha, ha. Ha ha ha. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon ngayon. Hanggat yumuyuko ka sa bawat hakbang at lalapit para humingi ng tawad sa amin. Irerekomenda kita sa asawa ko para pakawalan ng tiyo mo. Xiao mo, nakikiusap sa iyo ang tiyo mo. Ayaw kong mamatay. Ako lang ang nag-iisa mong pamilya sa mundong ito. Hindi ka pwedeng tumayo lang at manood mamatay ang tiyo mo. Tumahimik ka. Tulong! Talagang binuksan niya ang kulungang bakal. Paano naging posible iyon? Itong itim na oso, sobrang nakakatakot. Talaga nilang hinugot siya. Ako, Zhao Deqiang, ay namamahala sa Hebei sa loob ng maraming taon. Gumastos ng labis na pera, sumuporta sa maraming tao. Ngunit may isang tao talagang naglakas loob na guluhin ang aking lugar. Harangin ang pinto. Huwag mong palayain siya. Gusto kong makita kung paano ang itim na oso ay pumunit sa kanya. Ginoong Zhao, binibining Sun, ang itim na oso na iyon ay talagang nagngangalit. Papatay ito ng tao. Nakikiusap ako sa inyo, pakiusap palayain ang aking pamangkin. Ang 3 milyon babayaran ka namin na parang alipin, pakiusap huwag mo siyang hayaang mamatay. Sino ang nag-utos sa iyo na magsalita? Noong ang iyong lalaki ay nagsusugal dito, ano ang iniisip niya? Ngayon umiiyak ka? Huli na! Xiao mo, kalimutan mo na. Lumuhod ka na lang at yumuko kay Ginoong Zhao, baka. Zhao Deqiang, pagsisisihan mo ito. Pinagsisisihan ko na hindi ikulong ka ng mas maaga. Kailangan kitang panooring mapunit-punit ng itim na oso. Talaga siyang sinuntok ang itim na oso at lumipad. Itim na oso. Natumba. Sira na tayo. Oh, tao ba yan? Xiao mo, ang galing mo. Muntik na akong mamatay sa takot. Xiao mo, kinamot ka ba ng oso? Kung nasaktan ka, sabihin mo sa akin. Ayos lang. Chen, maawa ka. Pakiusap. Chen, maawa ka. Ngayon, pwede na bang ayusin ang taya? Oo, kagad. Pupunitin ko ito. Teka, Chen, ano ang kailangan mo? kainin mo. Ang dumi nito. Paano ko kakainin to? Anong problema? Hindi ko makain? Ako na mismo ang gagawa. Isusubo mo ba? Ginong Chen, kakain ako. Ginoong Chen, kumain na ako. Maawa ka sa akin. Sa pagkakataong ito, papalampasin ko na. Pero makinig kayong dalawa. Simula ngayon, kung sino man ang mangahas na galawin ang tiyuhin ko at ang tiya ko, huwag sisihin ang mga kamao na ito. Sa susunod, hindi na ako magpipigil. Ginoong Chen, makatitiyak ka. Kahit pahiramin mo ako ng 100 lakas ng loob, hindi ako maglalakas loob. Kahit pahiramin mo ako ng 2 lakas ng loob, hindi rin ako maglalakas loob. Kung magpapakita pa ako sa harap mo, pwede mo akong pagpira-pirasuhin. Pira-pirasuhin mo ako. Tiyuhin, tiya, uwi na tayo. Inilagay ni Xiao Mo ang kanyang buhay para sa atin. Muntik na niyang ibigay ang kanyang buhay. Ang kabaitan na ito. Paano namin ito mababayaran?
Wala iyang mahirap. Tingnan mo, nag-aalala kayo. May paraan ka ba? Huwag kang mag-alala diyan. Umuwi ka at magluto ng pagkain. Hintayin mo kami. Makatitiyak ka. Maniwala ka sa akin. Magiging maayos iyan. Pamangkin. Ano po iyon, Tiyo? Xiao mo, dadalahin ka ni Tio sa isang magandang lugar. Talagang magbubukas iyan ng iyong mga mata. Ayaw kong pumunta. Gusto ko lang umuwi at matulog. Umuwi ka. Umuwi ka na ngayon. Siguraduhin ni Tio na. Makatulog ka ng mahimbing. Tara na. Bakit ako dapat umuwi at magluto? Ano bang ginagawa ng magtiyuhin na iyan? Hindi. Kailangan kong pumunta at tingnan. Kumusta, Boss. Xiao mo. Ano sa tingin mo? Alin sa kanila ang gusto mo? Huwag kang mahiya kay Tio. Pumili ka ng kahit sino na gusto mo. Ngayon, si Tio. Siguradong tutulungan kang mag-relax. Bumalik sa underground gym. Nakita ko na lahat ng klase ng chicks. Naumay na ako dyan noon pa. Tito, ikaw at ang tita ko matagal na kayong magkasama. At ngayon gagawin mo ito? Kalokohan yan. Aalis na ako. Pamangkin, sa puso ko, ang tita mo lang. Lahat ng babaeng ito, inayos ng tito mo para sa iyo. Ano? Sa tingin mo? Kung nandito ang tito mo, hindi ka makapagpakawala? Nahihiya ka? Ano ba yan? Sige, binata ka na. Nasa puberty. Bilang lalaki, naiintindihan nating lahat. Bibigyan ka ng tito mo ng espasyo ngayon. Maglaan ka ng oras at magsaya. Hindi. Tito? Alagaan mo ng mabuti ang pamangkin ko. Oh, magaling. Kayo dalawa, may sobrang pera at naglakas loob na kumuha ng escort. Wala kayong respeto sa akin, di ba? Ginoong Chen, tingnan mo. Lumabas kayong lahat. Hindi ko kailangan. Ano bang sinasabi mo? Hindi sapat ang isang grupo. Gusto mo ng isa pang grupo. Ginoong Chen, itong mga babaeng ito hindi mo ba gusto? Okay lang. Kukuha ako ng ibang grupo para sa'yo. Siguradong magaganda silang lahat. Hindi na kailangan. Lumabas na kayo. Huwag mo akong gambalain dito. Tara na. Bakit ang tahimik ng hallway? May isa pa palang nakatago dito. Maganda ang katawan. Pumasok ka. Tingnan ni Ginoong Chen. Hindi ako. Ginoong Chen, ano sa tingin mo sa isang ito? Itong isa, siya ang pinakamagaling naming babae. Diyos ko, Tita? ito pala ang ginagawa mo? Kaya ito ang trabaho mo? Alam ba ng tiyo ko? Ano bang sinasabi mo? Paano ko magagawa to? Oh, maling tao. Sa sinabi nila, hindi ba yung babae ang asawa ni Old Jiang? Hindi naman siya nandito para hulihin tayo, di ba? Mas mabuting umalis na tayo. Uy, maganda. Pasensya na. Napagkamalan kita. Aalis na ako. Pasensya na at naistorbo ko kayo. Tawagan mo ako kung may kailangan ka. Chen mo, sabihin mo sa akin ng totoo. Iyong Zhang Wuning, pumunta ba siya sa hotel kasama ang isang pukpok? Sabihin mo, nasaan sila ngayon? Tita Liu, nagkamali ka ng intindi. Iyong mga tao kanina ay lahat inayos ng tiyo ko para sa akin. Pero hindi ako interesado sa kanila. At saka, itong lugar, sobrang usok at magulo. Bakit pa ako magtatagal? Tita Liu, umuwi na tayo ng magkasama. Hindi ko inasahan na iyon pala ang nasa isip ni Old Zhang. Si Xiao Mo ay hindi na bata. Dapat na talaga siyang maghanap ng partner o ano. Kailangan ko siyang turuan kung paano lumandi. Kung hindi, magiging monghi talaga siya. Paano ko ipapaliwanag sa mga magulang ni Xiao Mo? Ah, ganon. Mali pala ako. Pero huwag kang magmadali. Dahil nandito ka na. Uminom ka muna kasama ang tita mo. Ah, Halika. Maupo ka. hindi tita.
Karaniwan ay hindi ako umiinom ng alak. Kung ayaw, huwag na lang. Mas mabuti nang umalis ako. Lalaki ka na, nasa labas ka na ng mundo. Paanong hindi ka iinom kahit kaunti? Sige, tuturuan ka ni tita. Isipin mo na lang nakasama mo akong umiinom. Tagay. Ay, sige na, dali. Uminom ka pa ng isang bote. Tita, hindi ka na dapat uminom. Masyado ka ng marami. Hindi naman ako sobra. Alam ni tita kung bakit wala kang kasintahan. Medyo mahiyain ka lang. Okay lang yan. Pampalakas ng loob. Tutulungan ka ni tita. Tita, wala talaga akong interes dyan. Alam ko. Waiter, dalhan mo ako ng isa pang bote ng pinakamalakas na alak. Tita, Tita, tingnan mo ang sarili mo. Lasing na lasing ka. Tara, umuwi na tayo. Hinihintay tayo ni Tito. Ay, hindi ako babalik. Ang cute na si Zhang Wuning. Anong maganda sa kanya? Parang ibebenta niya ako. Bakit babalik? Ang inis ko kapag nakikita siya. Hayaan mong si tita na lang ang magturo sa iyo kung paano manligaw. Ah, tama. Tita, edi hindi na tayo uuwi. Humanap tayo ng tahimik na lugar. Magpakalma ka, okay? Ang ingay dito. Sumasakit na ang ulo ko. Tita, anong ginagawa mo? Ikaw! Huwag mong isipin na hindi ko alam. Kung anong plano mo. Gusto mo lang akong pauwiin. Noong si tita ay nagiinuman sa mesa, ikaw nasa lampin ka pa. Bata, sa edad mo, hindi ka pa naghahalik, di ba? Halika rito. Si tita ang magtuturo sa iyo. Mahigit 1 oras na siyang nasa loob. Kung ako yan, ilang rounds na ang natapos ko. Kahit malakas siya, dapat tapos na siya, di ba? Siya mo, ngayon. Kayong dalawa, ano bang ginagawa niyong dalawa? Ikaw. Tito, huwag kang mag-isip ng kung ano. Lasing na lasing si Tia. Napagkamalan niya akong ikaw. Paulit-ulit siyang dumidikit sa akin. Hindi ko siya mapigilan. Diyos ko, tinakot mo ako. Si Shuyun, sa totoo lang, hindi marunong uminom. Ganyan talaga siya kapag lasing. Akala ko kayong dalawa. Ang gulo. Kapag nahimasmasan siya bukas, kailangan ko sabihan siya ng masama. Tama ka. Kaya Tito, ihatid na natin si Tia sa bahay. Hindi magandang magtagal dito. Oo. Tara na. Shuyun, gising na. Uuwi na tayo. Ano ba yan? Parang nakuryente kung magsalita. Yan si Zhang Wuning na pinakamamahal na anak. Grabe ang batang yan. Tingnan mo ang ginawa niya sa akin. Nabali ang ngipin ko sa harap. Sa lugar na ito sa Habay, galawang pumatay sa tao ko. Siguradong may kapalit. Eksakto. Ninong, dapat dumugo siya. Turuan siya ng leksyon na hindi niya makakalimutan. Bukas, tawagan mo si Zhang Wuning. Sabihin mo magkita kayo sa construction site. Bakit mo pa siya kukonsintihin? Ikokontrata mo pa rin sa kanya ang trabaho? Pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Ngayon, ako pa ang magbibigay sa kanya ng pera. Hindi ba't nagpapakagago ako? Tama ba? May dahilan ako. Ikaw, magtiwala ka lang. Ang taong ito, parang tipaklong pagkatapos ng taglagas. Hindi na siya magtatagal. Sino yan? Diyos ko, Amo Chow. Pupunta na ako. Uy, Lao Zhang. Anong gusto ni Zhao Deqiang sa'yo ngayong madaling araw? Ang saya naman. Magandang balita. Napakagandang balita. Sabi ni Amo Chow may bagong proyekto. Malaki.
ipinipilit niyang ibigay sa akin. Gusto niyang pumunta ako sa site ngayon. Mahal, hintayin mo ako. Darating ang magandang araw natin. Uy, sandali. Kahapon lang, natalo ka ng malaki. Bakit siya magiging mabait ngayon? Bibigyan ka ng proyekto. Malamang may kakaiba. Siguradong lalamunin ka niya. Tito, sasama ako sa'yo. Huwag mo nang kamustahin. At ikaw, Xiao Mo, dito ka lang. Kakagalit mo lang kay Amo Chow kahapon. Kung sumama ka at mag-away kayo ulit, masisira mo ang magandang kapalaran ko. At saka ako, Jiang Wuneng, matagal na sa industriya. Alam ko ang ginagawa ko. Construction site iyon. Ano bang magagawa niya sa akin? Pero Laozang, Ay, tigilan mo na. Tama na. Tigilan mo na ang pagsermon. Kumalma ka. Mag-iingat ako. Kung may mali, tatawagan ko agad si Xiao Mo. Okay? CJ, Tito. Nagkataon lang na may makikita akong mga kaibigan ngayon. Mag-ingat ka. Kung may mangyari, tandaan mo tawagan ako. Si. Kung mga si Zhao Deqiang na lokohin ka, tatawagan ko ang mga tao ko at aasikasuhin namin siya. Mahusay. Abangan mo. Magpahinga ka lang. Si. Mr. Zhao. Nandito ako. Ito ay... Xiang Wuneng. Ang galing mo, ha? Dinamay mo pa ang ninong ko. Ninong. Oy, Ginoong Wang. Ikinagagalak kitang makilala. Yang pamangkin mo, nag-alaga ng inaanak ko. Oy, amo, pakiusap. Huwag mong sabihin iyan. Isang hindi pagkakaunawaan lang yun. Mga bata lang. Isang maliit na alitan lang. Ngayon, tapos na yun. Diba? Buwisit, Tapos na. Nawala ang ngipin ko. Jiang Wuneng, ang kapal ng mukha mo. Dito, sa lugar na to. Sa Harbin Norte, sino ang may lakas ng loob na galawin ang mga tao ko? Yang pamangkin mo parang birthday boy kumakain ng lason, sawang-sawa na sa buhay. Ha? Sabihin mo, paano natin haharapin ang buong pamilya mo? Ginong Wang. Ako. Mga bantay, isabit siya. Hayaan ang inaanak ko na bigyan ka ng tamang leksyon. Uy, Tito, ano ang problema? Pamangkin, tulungan mo ako. Sinisikap nila akong patayin. Ibaba mo ako. Ibaba mo ako. Pasensya na. Pasensya na. Tito, nasaan ka? Sino ang gumulo sa iyo? Chen Mo, tama ba? Ang apelyido ko ay Wang, ninong ni Zhao Deqiang. Tinatawag ako ng mga tao sa lansangan na Amo Wang. Kung gusto mong ang iyong tito ay makabalik ng buo, sa loob ng 10 minuto, pumunta ka mag-isa sa abandonadong pabrika sa kanlurang suburb. Huwag kang mahuli. Zhao Deqiang, 1. Masama kang tao. Makinig kayong lahat. Ang darating mamaya ay kapatid sa Diyos ni Ginoong Sun. Sabihin sa lahat sa lansangan na mag-ingat kung sino man ang maglakas loob na guluhin siya. Tapos na sila sa Habei. Opo, amo. Uy, Xiao Mo, ha? Nasaan ka? Nagpapadala ako ng tao para sunduin ka. Kuya, ang tito ko ay kinidnap. Dinala nila siya sa abandonadong konstruksyon sa kanlurang suburb. Ang oras ay hindi naghihintay. Magkita na lang tayo ibang araw. Ang abandonadong pabrika sa kanlurang suburb. Teritoryo iyon ni Amo Wang. Ang munting sinta. Matamis ang dila, pero ahas ang puso. Siya ay walang awa. Kung hindi dahil sa akin noon, binigyan siya ng pagkain, siya ay mananatiling wala kahit saan. Uy, Xiao Mo, mauna ka na. Kaming magkakapatid susunod na agad. Buiset, naglakas loob na galawin ang kapatid sa Diyos ni Ginoong Sun. Sa tingin ko, sawa na siya sa buhay. Tara na. Ginoong Wang, Ginoong Chow, nakikiusap ako sa inyo. Kayong dalawa, pakiusap, palayain na ninyo ako. Okay? Itong pera, ayaw na namin. Itong proyekto, ayaw na rin namin. Okay? Jiang Wuneng, umaatras ka ba ngayon? Huli na. Sinasabi ko sa'yo, Jiang Wuneng, yang pamangkin mo, mula sa inyong pook, tumalon papunta rito, aabutin ng hindi bababa sa kalahating oras. Kapag pumanaw ka na, ako at ang mga tauhan ko, magkakaroon ng awa at ipapadala ang pamangkin mo pababa para samahan ka. Ikaw at ang pamangkin mo, magkakasama kayo. Pamangkin,
Kailangan mo akong iligtas. Kung hindi ka dumating agad, ang tiyo mo ay magiging multo na nakabitin. Ginoo. 10 minuto na. Putol. Uwa. Hindi. Tigil! Oh, Ninong, siya yan. Binugbog niya ako ng todo. Kailangan mong ipaghiganti ako. Kailangan mo. Pamangkin, nandito ka na sa wakas. Papatayin nila ako. Iligtas mo ako. Ayokong mamatay. Sabihin mo ang mga kondisyon mo. Anong gusto mo para pakawalan ng tiyo ko? Huminahon ka. Huwag kang parang paputok na sumasabog sa maliit na bagay. Ako, si Old Wang, tumatanda na at hindi ko na kaya ang mga eksenang duguan at karimari-marin. Pinag-aralan ko ang background mo. Bago ka dinukot, nasa underground boxing ring ka. Parang oso na nakatayo. Nasakop mo ang lahat. Gusto ko ang estilo mo. Taong may substance ka. Kung susundan mo ang halimbawa ni Dekyang, yumukod ng 3 beses sa akin at tawagin mo akong Ninong, pakakawalan ko agad ang tiyo mo. Mula ngayon, magiging magkasama tayo sa iisang bangka. Anong Ninong, paano ito nangyari? Siya lang ay isang taong dinala dito. Anong karapatan niya para maging inaanak mo? Chen mo, sumagot ka na. Ang negosyo ni Amo Wang ay kayang umabot sa kalahati ng langit. Mula ngayon, sa kanyang proteksyon, hindi na tayo mag-aalala sa pagkain at damit. Naiintindihan ko na. Gusto mo akong sumali sa gang mo. Managinip ka. Mas gugustuhin ko pang mamatay nakatayo kaysa lumuhod para sa marumi mong pera. Ngayon, pakawalan mo ang aking bayaw? Kung hindi, ipapadala kita sa ilalim ng lupa upang makasalubong ang mga ninuno mo. Tingnan mo si Ninong. Narinig mo ba ang sinabi niya? Talagang wala siyang respeto sa'yo. Wala siyang pakialam sa mukha mo. Hoy, Chen mo, baliw ka ba? Gusto mo ba akong mamatay? Magkunwari ka lang na sumasang-ayon sa kanya. Sige, pinapakaba mo lang ako. Nasabi ko na lahat ng magagandang salita na masasabi ko. Sa tingin mo ba nagbibiro ako? Sige, huwag mo akong sisihin kung magiging marahas ako. Mga lalaki, putulin ang tali ng saranggola ng kanyang bayaw. Tinaga niya talaga ako. Tulong. Bata, huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang mga kapatid ko dito, bawat isa sa kanila ay lumaki sa pamamagitan ng kamao. Kahit na bakal ang katawan mo, ilang pako ang magagawa mo. Ang daming tao, kung mag-aaway tayo, kahit na mapabagsak mo sila, matatagalan ito. Sa oras na iyon, ang bayaw mo magiging durog. Nadurog na siya. Kailangan natin ng ibang paraan. Diyos ko, natulala ba siya sa takot? Tinutulak ang isang truck? Akala ba niya siya ay isang malakas? Ito ay isang delivery truck, hindi laruan ng bata. Chen mo, ikaw, munting cutie, anong oras na? At tinutulak mo pa rin ang truck. Ayokong mamatay. Tulong. Akala ko may espesyal siya. Pero lumalabas na siya ay isang walang ingat na brutal. Siya, itinulak niya talaga. Hindi ako patay. Aray, ang puwet ko. Tao ba talaga siya? Mabigat na truck ito. Talagang inilipat niya ito. Hindi lang matapang ang batang ito. Ang isip niya ay gumagana mas mabilis pa sa rayos ng gulong. Kung hindi ko siya mapapanig sa akin at makuha siya ng kalaban, iyan ay parang maglagay ng bomba sa ilalim ng sarili mong unan. Hindi ko siya hahayaang lumabas dito ng buo. Bata, ako, si Wang, may huling sasabihin ako. Sumasama ka ba o hindi? Sabihin mo lang oo at ang lahat noon ay bahagi na ng nakaraan. Mula ngayon sa Habay, ikaw ang pinuno. Ikaw ang namamahala.
Pera, respeto, babae. Kahit anong gusto mo, ilalagay ko sa harap mo. Pamangkin, oo na lang. Simula ngayon, susunod tayo kay Amo Wang. Mabubuhay tayo ng maganda. Hindi na kailangang tiisin ang kalokohang ito. Ninong, hindi ito pwedeng ganyan. Marami na tayong ginawang problema kay Zhang Wuneng. Ang sama ng loob ay hindi na mababago. Sumasang-ayon ba ito? Sino ang nakakaalam? Baka may tinatago siya. Sino ang humingi ng opinyon mo? Magsalita ka pa ng isa, unahin kitang patumbahin ng ngipin. Ang taong ito, kanina, mas pinanood pa niyang mahulog ang kanyang bayaw sa kamatayan kaysa yumuko. Ngayong siya mismo ang nagligtas, mas mababa ang tsansa na siya'y urong. Ang ninong, pinaka-importante ang mukha. Mamaya, kapag ininsulto siya ng lalaking ito, ako ang magpapainit sa apoy. Tingnan natin kung ang lalaking ito ay magpapakita pa ng pagmamayabang. Sige, pero may kondisyon ako. Zhao Deqiang, ngayon, sa harap ng lahat, lumuhod at yumukod sa aking bayaw upang humingi ng tawad. Chen mo, ikaw, bastos. Gusto mo akong hiyain, di ba? Ipapayuko mo ako kay Zhang Wuneng, saka magpapatira pa? Wala. Iyain ka? Zhao Deqiang, pinaglaban mo ang bayaw ko sa isang oso mag-isa. Bakit hindi mo sinabing nakakahiya yun? Ha? Isinabit mo ang bayaw ko noong muntik na siyang mamatay. Bakit hindi mo naisip na nakakahiya yun? Ngayon, sinasabi kong lumuhod ka at magpatira pa para humingi ng tawad sa bayaw ko. At nagagalit ka? Ang mukha mo, hindi ba yan gawa sa pader ng lungsod? Ikaw, Ginoong Wang, sasabihin ko na ngayon. Patuloy mo bang aalagaan itong walang kwenta? Laging nagkakamali na inaanak mo? O gusto mo ako, ang iyong may kakayahang kanang kamay? Ikaw ang magdesisyon. Ninong, Tao. Hawakan ninyo si Deqiang para sa akin. Paiyakin siya. Kay Zhang Wuneng, magpatira pa ng 3 beses at humingi ng tawad. Oo, Ginoo. Chen mo, Zhang Wuneng. Hintay lang. Hanggat ako'y humihinga, hindi kita palalampasin. At ikaw, Wang Laoda, isa ka ring nagtataksil para sa pera. Wang Laoda, matanda na ako. Chen mo, maghintay ka lang. Binata, kanina lang, sumunod na si Deqiang sa gusto mo at humingi na ng tawad sa iyo. Kaya tayo ay isang pamilya. Ha ha ha. Isang pamilya? Pumunta ka sa impyerno! Kailan tayo makakarating doon? Gang isa pang block na lang sa unahan. 3 minuto at nandoon na tayo. Siya, kami ay pupunta para ibigay kay Sunge ang kanyang kapatid na ampon na taga-suporta at magpakita ng suporta. At hayaan ang mga nasa Habay, ang mga freak at halimaw na iyon na makita kung ano ang mangyayari kapag ginambala mo ang aming mga kapatid. Bata, gusto mo akong dayain? Ha? Binigyan kita ng respeto pero hindi mo tinanggap, ha? Ngayon babaliin ko ang mga buto mo isa-isa at ipapakain sa mga aso. Kunin siya, lahat. Diyos ko, tapos na tayo. Ang mga maliliit na cutie na ito ay talagang todo. Xiao Jiu, manatili kang nakatago. Huwag mong ilabas ang ulo mo. Ang aking mga kapatid dito ay galing lahat sa underground boxing ring, mga matatapang na lumabas. Gusto kong makita kung gaano kakayabang ngayon. Naku, itong bata, bakit ang tindi niya? Ang daming tao, pero hindi siya mahawakan. Huliin muna ang leader. Tamaan ang ahas sa mahalagang bahagi. Hindi ka ba ganoon, Kakay? Tingnan natin kung paano ka makakabawi sa pagkakataong ito. Tulong! Xiao Mo! Tito, Tumigil. Kung gagalaw ka pa, papatayin ko ang tito mo. Xiao Mo! Hindi! Huwag gumalaw! Huwag kang maglakas loob na gumalaw! Iligtas si Tito! Ayaw mamatay ni Tito! sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mo? Simple lang. Ngayon, lumuhod ka at yumuko bilang paghingi ng tawad. Pagkatapos, gamitin ang kutsilyo sa iyong panat para putulin ang mga litid ng 2 kamay mo at ilabas. Pagkatapos, magiging mabait ako at ililigtas ang buhay ng tito mo. Wang Laoda, hindi. Hindi mo pwedeng gawin.
Ang nag-iisang anak ng kapatid kong babae, si Chen Mo ang tanging anak niya. Kung puputulin mo ang kanyang mga litid, magiging pilay siya habang buhay. Nakikiusap ako sa iyo, mangyaring maging mapagpatawad. Patawarin mo siya sa pagkakataong ito. Bigyan mo siya ng daan. Tumahimik ka. Wala kang karapatang magsalita dito. Chen Mo, gawin mo na ngayon. Gusto mo bang patayin ko siya? Si Xiao Mo, hindi. Kasalanan ng tito mo. Mali ako. Sana mas naging ambisyoso ako. Para hindi ka magdusa ng ganito. Binigo kita. Tito, ikaw lang ang pamilya ko sa mundong ito. Hindi ito kasalanan mo. Paano ko titiisin na mamatay ka? Sino ang may lakas ng loob na galawin ang kapatid ko? Xiaomo? Ito ay espesyal na iniutos ni Sun Ge. Gusto niya kaming dalawa na tratuhin kang mabuti sa High Bay. Ilang araw pa lang at nasaktan ka ng ganito. Alin? Aling maliit na cute ang gumawa nito. Pupunta ako, pupunitin ko ang braso niya at gagamitin itong pang-asta ng apoy. Gangzi, Dazwang, itong bata, paano niya nakilala ang dalawang ito? Aba, Diyos ko. Hindi ba ito yung galing Beichang, si Gangge at si Zhuangge? Ang mga ito ay nasa kalsada ng Haibei, mga kilalang tao. Ha, Chen Mo, ikaw, ang galing mo talaga, bata. Ha, tahimik, walang ingay. Ang totoo pala magkapatid kayo ng dalawang boss na ito. Wow. Kung gayon ang aming pamilya mula ngayon, hindi ba't maayos na? Hehe. Zhuangge, may mga hiwa at pasalang ako. Wala yun. Ang mahalaga ay ang bayaw ko. Bumagsak lang siya mula sa itaas. Ngayon siya ay dinala nitong Wang Laoda at ginawang bihag. Itong bagay ngayon, nilulun ko ang aking pagmamalaki. At hinihiling ko sa inyong dalawa na tulungan akong iligtas ang bayaw ko. Itong pabor, ako, sa hinaharap, ay babayaran ko kayo ng 100 beses. aba, ano bang sinasabi mo? Ang kapatid ni Sun Ge ay sarili nating kapatid. Anong pabor? Huwag mo nang banggitin. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na ibabalik ko siya ng buo. Ibabalik ko siya sa iyo. Wang Laoda, sa edad mo, gagawa ka ng ganitong murang palabas? Mga maruruming trick. Binabalaan kita. Ibagsak mo ang kutsilyo. Pakawalan mo siya. Kahit anong gusto mo, sabihin mo lang. Pakawalan siya? Magaling na subok. Gusto mo pakawalan ko siya? Bilhan mo ako ng ticket agad. Ticket para umalis agad sa Habay. Dagdagan ng 3 milyon cash. Kapag ligtas na ako sa bangkang iyon at labas na sa teritoryo ng Habay, saka ko isa sa alang-alang na pakawalan siya. Hoy ikaw, Wang Laoda. Ikaw, hinahanap mo ba ang lasa ng konsekwensiya? Sakmalin ninyo siya, mga lalaki. Ang mga batang pasaway na ito, itali sila at ipadala sa Security Bureau. Sabihin sa kanila ang gang na ito, armadong labanan pananakit na may layunin. Hayaan silang dumiskarte. Oh, Gangge. Tiyo, kumusta siya? Xiao Mo, salamat sa Diyos sa iyong kakayahan. Kung hindi, ang tiyo mo ngayon ay sana ako ay... Tiyo, gumising ka, hoy. Mabilis, magmaneho, bilisan mo, dalhin siya sa ospital. Ang pinakamalapit na ospital ng lungsod, Galaw. Go! Ang kulit mo talaga. Ilang beses ko bang sinabi sa'yo? Lumayo ka kay Zhao Deqiang at sa grupo niya. Bakit ayaw mong makinig? Sa pagkakataong ito, muntik ka nang mapatay. Ibig kong sabihin, kung may nangyari sa'yo, ano ang gagawin ko? Mahal, dahan-dahan lang. Ayos lang ako, kita mo, tingnan mo. Nandito pa ang mga braso at binti ko. Gasgas lang, huwag kang umiyak. Sa susunod, ipapangako ko na makikinig ako sa iyo. Naglakas loob ka pang magkaroon ng susunod? Talagang wala nang susunod. Sumusumpa ako. Sumusumpa ako. Masakit pa ba? Hindi, medyo makati lang sa dibdib ko. Pwede mo bang kalmutin? Hindi ko maabot. Aray, Xiaomo? Yung babaeng iyon doon? Tita mo ba? Oh. Akala ko nobya mo siya.
Ang ganda-ganda niya. Sobrang galing para sa tiyo mo. Oh, Gangge, tigilan mo na ang pagbibiro. Ang tiyo ko at tita, napakalapit nila. Wala kang preno. Nakakainis. Hoy, Xiao Mo. Inaabot ng 100 araw ang paggaling mula sa balik. Kaya ako, kasama si Gangge, bumili ng ilang pampalakas para sa tiyo mo. Hindi na kailangan, pare. Hindi, talaga. Hoy, bakit ka nagiging masyadong magalang sa amin? Tara, bumaba ka at kunin. Sabay na tayong bumaba. Maghintay ka rito. Si, Pasensya na. Ito ba ang silid ni Mr. Zhang Wuneng? Nandito rin ba si Liu Shuyun? oo. Ano ang gusto mo sa kanya? Si Liu Shuyun? Nasa loob din ba siya? Nasa loob din siya. Pinsan. Bayaw. Xiaoro, anong ginagawa mo dito? Pinsan. Hindi ba nagpaplano ka ng kasal mo? Sa ganitong masayang okasyon, bakit ka pumunta sa highway? Pinsan. Ang kasal na iyon ay hindi ko talaga gusto. Ito ay ang aking tatay at nanay. Para sa 200,000 yuan na dote. Gusto nilang kunin ang perang iyon para tulungan ang aking kapatid na lalaki na bumili ng bahay sa lungsod, kaya ipinagbili nila ako. Pakiusap, tanggapin mo ako. Sandali lang, pinsan. Kung hindi, wala na talaga akong paraan. Xiaoro, bumangon ka. Kung nasa problema ka, ang asawa ng pinsan mo at ako ay tiyak na tutulong sa iyo. Sino ang pinakasal sa iyo ng tiyahin mo? Yung matandang sugarol sa baryo, si Song Chiang. Sabi ko hindi. Kinulong ako ng mga magulang ko sa kwarto. Hindi nila ako pinalabas. Ako. Sinamantala ko ang gulo ng kasal ngayon at lumabas ng palihim. Kaya pala noong tinanong ko ang tiyahin mo dati kung sino ang fiancé mo, nag-atubili siya. Si Song Chiang ang pinakawalang kwentang tao sa baryo. 5 taon na ang nakalipas, noong nanganganak ang dating asawa niya. Muntik na siyang mamatay, at naglalaro pa rin siya ng sugal. Ang tiyahin at tiyuhin mo itinutulak ka sa apoy. Hindi pwede. Kakausapin ko sila. Wag. Ho. Shen Jiaru, ang galing mo talagang tumakbo. Pinaikot-ikot mo ako sa paghahanap sa iyo. Ano pa ang hinihintay mo? Kunin mo ang babaeng ito. Itali mo siya. Ibalik mo siya sa nayon. Ngayong gabi, pupunta ako sa silid ng kasal. Song Chiang, ang tindi ng loob mo. Sa liwanag ng araw, kumukutya ng tao sa ospital. Wala ka bang paggalang sa batas? Maniwala ka, tatawag ako ng pulis ngayon din. Tatawag ng pulis? Sige, tumawag ka. Bilisan mo, tumawag ka. Ang pamilya niya, ang pamilya Shen, kinuha ang bigay ko pero hindi nagbigay at tumakas ang anak na babae. Iyan ay pandaraya. Gusto kong makita kapag dumating ang pulis kung sino ang kakampihan nila. 200,000 lang naman, di ba? Ako, ang pinsan niya, magbabayad para kay Xiaoro. Ipadala mo sa akin ang numero ng card mo. Ililipat ko ang pera sa'yo ngayon. 200,000? Sana all, ang pamilya Shen mo, kasama ang principal at interes, may utang sa akin na 600,000. Ngayon, kahit 1 sentimo ay hindi kulang. Ano? 600,000? Imposible. Pinsan, maniwala ka sa akin. Malinaw na sinabi ng mga magulang ko na kumuha lang sila ng 200,000 piso para sa dote. Paano naging 600,000 iyon? Eksakto. Si Xiaoro ay mabait na bata. Hindi siya nagsisinungaling. Ang sobrang 400,000 ay tiyak na huling minuto na pagtaas ng presyo nila. Tama si Odzang. May IOU ka. Siyempre meron. Tingnan mong mabuti. Sa itim at puti, nakasulat ng malinaw. Kinuha ng mga magulang niya ang aking 200,000 bilang dote. Tapos umutang pa sila ng 300,000 sa akin para sa down payment ng kapatid niyang lalaki. Sa may tambalang interes, ngayon 600,000 na, di ba? Ang mga pirma at fingerprint ng mga magulang niya ay hindi peke. Ang interes.
ay mas malala pa sa tubo ng loan shark. Paano pumirma ng ganyan si Auntie? Oy, kusa silang pumirma. Hindi ko pinilit ang mag-asawang matatanda. Ang kontratang ito ay may bisa kahit saan. Ngayon dadalhin ko siya at tapos na tayo. O maglagay kayo ng 600,000 sa mesa. Kung hindi, magdedemanda ako at kakasuhan ng pamilya Shen ng Pandaraya. At hindi pagbabayad ng utang. 600,000. Nakakabaliw naman. Oh! Xiao Mo! Bilis! Mag-isip ka ng paraan. Siya, dalhin mo sa akin ang IOU na iyan. Tingnan ko. Sino ka? Bakit ko ipapakita sa iyo? Teka, huwag kang ganyan. Kung hindi ko makita ang detalye, paano ko malalaman kung dapat kitang bayaran? Narito lahat sa itim at puti, hindi siya makakatakas. Kahit tingnan niya, ano ang magagawa niya. Mas mabuting tingnan mong mabuti. Ang pirma at fingerprint, halaga ng utang, bawat entry ay malinaw. Bata, pagtatanggol sa iba, kailangan mong malaman ang iyong lugar. Ang utang na ito ay sa mga magulang ni Shen Jiaro. Kalokohan. Ang anak ang nagbabayad ng utang ng ama. Tama lang. Kunin ang kanyang anak na babae bilang bayad. Hindi ba normal yon? Hoy, Ang batas ay walang ganung bagay, tulad ng sapilitang pagbabayad ng mga anak. Bukod dito, ang kanyang mga magulang ay may kakayahang magtrabaho. At saka, hindi pumayag si Shen Jiaro dito. Kaya ang utang ay hindi sa kanya. tumigil ka sa pagsasalita ng kalokohan. Sa aming baryo, ang sinasabi ko ay batas. Laban! Itali ang babaeng ito. Ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Hoy! Hindi ka patas maglaro! Ikaw ang nagsimula. Yung 200,000 dolyar, kukunin ko. Pero ang natitirang 400,000, gusto mong isisi sa tiyo at tiya ko? Na naginip ka? Paano naging ganito kagaling ang batang ito? Napatumba niya ang 2 lalaki bago sila makalapit. Walang kwenta. Sa baryo ko, kahit papaano ay isa akong malaking tao na palaging nananaig. Kung sa puntong ito, matatakot ako sa isang batang tulad niya at aatras pabalik sa baryo, paano ako makapapakita ng mukha doon? Tatawanan ako ng mga matatandang iyan hanggang sa mamatay. Lulupain kita. Ingat sa kutsilyo sa manggas niya. Diyos ko, ang galing, ang lalaki. Kaysa sa mga nasa baryo, mga tamad na nagyayabang at nambubulas. Mas magaling siya. Bangon. Ano na? Nakapagdesisyon ka na? Kukunin mo ba ang 200,000 at aalis? O gusto mo pa bang lumaban ulit? Ha? Bah, Hemp, kunin ang 200,000 at akala mo sapat na yan para maalis ako. Managinip ka pa, mahal. Hintay lang. Ang amo ko. Pero galing siya sa Habay daw. Isang malaking tao. Pagdating niya dito, bawat isa sa inyo, mahirapan kayo. Ay nako. Ang yabang mo ah. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ang tapang mo. Teka lang. Natawag ako sa mga tao ko. Xiao Mo, ano ang gagawin natin? Na-offend lang natin sina Zhao Deqiang at Old Wang, yung 2 masasamang tao, hanggang sa matindi. Ngayon naasar natin ang isa pang malaking tao sa North Street. Simula ngayon, ang buong pamilya natin, paano tayo makakaraos sa North Street? Baka dapat tawagan mo ulit si Song Qiang. Pwede tayong humingi ng tawad. Tungkol sa pera, pwede nating kausapin ulit ang mga magulang ni Xiaoro. Baka may paraan pa. Zhang Wuning, ano ba ang pinagsasabi mo? Alam na alam mo kung ano ang ugali ng mga magulang ni Xiaoro.
Ang kausapin sila, hindi ba yun ang pagtulak kay Xiaoro sa hukay ng apoy? Tao ka ba? Ano ang suhestyon mo? Kahit ibenta natin ang sirang bahay natin, hindi pa rin tayo makakaipon ng 600,000. Hindi pwedeng dahil dito, itulak natin ang buong pamilya sa gilid. Pasensya na, pinsan, bayaw. Kasalanan ko ito. Naabala ko kayo. Ang problema ng pamilya ko, hindi dapat kayo nasangkot dito. Pinsan, gawin natin ang sinabi ng bayaw. Xiaoro, huwag kang bobo. Bakit ka umiiyak? Hindi pa naman ganoon kasama. Kahit bumagsak ang langit, aahon ko ito. Natatakot ka lang sa malaking tao sa likod ni Song Qiang, di ba? Huwag kang mag-alala. Ako si Chen Mo. Sinasabi ko sa iyo ngayon. Hanggat nasa Habei ako, walang makakakuha sa iyo. Ang bait naman niya. Kung akin siya, hindi ko na kailangang mabuhay sa takot araw-araw. Takot na ibenta ng aking mga magulang. Takot na apihin ng mga masasamang tao. Bukod sa aking pinsan, sino pa ba sa mundong ito ang makapagprotekta sa akin ng ganoon? Chen mo. Salamat. Walang anuman. Huwag kang umiyak. Tutulong ako kung kaya ko. Sige? Naku, tingnan mo ang dalawang bata. Bagay sila. Mahirap ang kapalaran ni Xiaoro. Kung siya ay makakasama ni Xiaomo, hindi na siya maghihirap pa. Si Xiaomo ay mabait na bata at may talento. Ang kanyang mga magulang sa langit ay masisiyahan kapag nalaman iyon. Kailangan kong humanap ng pagkakataon upang sila ay pag-isahin. Si Kuya Son ang nag-utos. Kamag-anak ng kanyang kapatid na lalaki, hindi tayo pwedeng magpabaya. Iyan ay isang tambak, sapat para kay Old Zhang, para magpagaling saglit. Bilisan natin. Huwag na hintayin si Xiao Mo. Tara na. Hoy, sino iyan? Sabihin mo na. Gang Ge, ako ito, si Chiangzi. Nasa Habei Hospital ako, nasaktan ako ng sobra. Muntik nang mawala ang mga ngipin ko. Kailangan mo akong tulungan. Ano ba iyan? Sinong walang mata? Naglakas loob na guluhin ang mga tao ko? Pagod ka na bang mabuhay? Nasa isang ward ng ospital, isang lalaki, bigla na lang dumating, tama siya ng sobrang lakas. Pre, nasaan ka? Ang nagkataon, narito ako mismo, sa entrance ng Habei Hospital. Sabihin mo ng malinaw, saang ward siya. Isasama ko ang mga tao ko at tuturuan siya ng leksyon. Nakakagalit ito. Sino ba itong lalaki? Bakit wala pa si Gang? Humph. Nandito na si Gang. Ipapaluhod ko ang batang iyon. At luluhod siya sa akin. Paano siya nangahasaktan ako? Si Qiangge. Pagdating ni Gang, ang batang iyon matatakot siyang maihi sa pantalon. Kahit gaano kitigas ang batang iyon. Kaya ba niyang talunin lahat ng 12 ng tauhan ni Gang? Sigurado. Pagkatapos naming tapusin ang batang iyon, kukunin ko ang babaeng iyon sa harap niya at pakakasalan ko siya. Zhuangge, dumating ka na sa wakas. Kuya, sobrang gulo ng buhay ko. Anong nangyari? Sino ang pumalo sa iyo ng ganyan? Iyon ang kwarto. Ang pamilyang iyon, hindi lang nila inagaw ang babae ko, pinalo pa nila ako ng ganito. Inagaw ang babae mo? Ano ang kwento? Kinuha ng pamilya ng babae ko ang 200,000 bigay kaya ko. Nagkasundo kami na magpakasal ngayon. Pero pagkatapos, ang babaeng iyon tumakas sa bahay ng pinsan niya. Pumunta ako para kunin siya. Bigla na lang nagsuntok ang batang iyon ng walang salita at sinabi na poprotektahan niya ang babaeng iyon at hindi ako hahayaang kunin siya. Ang yabang. Aling kwarto? Iyong nasa unahan. Gangge, kailangan mong ipagtanggol ako. Sambaring yo. Hindi ba ito ang silid ng bayaw ni Mo? Sigurado ka ba na iyon? Oo, iyon. Doon may isang lalaki na nagngangalang Chen Mo. Talagang walang awa siya. Kayo ngayong araw, kailangan ninyo siyang patayin para sa aking paghihiganti. Chen Mo, akala mo matapang ka? Si Gangge ay tungkol sa pagkakapatiran. Ngayon patay na ang buong pamilya mo. Maghintay hanggang makita kitang nagmamakaawa sa iyong mga tuhod. Gangge, tara na. Gangge, bakit mo ako sinasaktan?
Baka naman si Song Qiang ay bumalik muli. Baka naman ang lalaking iyon ay nagdala ulit ng mga tao? Bakit naririnig ko ang boses ni Gangge? Paano ito nauugnay kay Gangge? Pupunta ako at titingnan. Gangge, bakit mo ako sinaktan? Ikaw ang eksaktong sinasaktan ko. Chen Mo siya ay aking kapatid na lalaki sa panunumpa. Paano mo nagawa na guluhin siya? Kapatid na lalaki sa panunumpa? Paano naging posible iyon? Anong meron? Kaming dalawang magkapatid. Magsisinungaling ba kami sa'yo? Song Qiang, sa tingin mo matapang ka na ngayon, ha? Binubuli mo ang kapatid namin ngayon. Gangge, Zhu Angge, Ge. Xiao Mo. Hindi talaga inaasahan ng kapatid. Itong walang utang na loob ay maglalakas loob na bulihin ka. Huwag kang matakot. Maglilinis ako ng bahay ngayon. Itatapon kita sa ilog Songhua para pakainin sa isda. Gangge, talagang hindi ko alam. Siya ang tao mo. Kung alam ko lang, kahit bigyan mo ako ng daang lakas ng loob, hindi ako mangahas na hawakan kahit isang buhok sa ulo niya. Pero sila, may utang sa akin. Napilitan lang ako. Wala akong choice. Ano bang sinasabi mo? Bawat sama ng loob ay may sala. Bawat utang ay may utang. Ang may utang ay ang mga magulang ni Xiaoro. Dapat habulin mo ang tunay na may utang. Pumunta ka rito para hulihin ang Xiaoro ko. Hindi iyan kahanga-hanga. Ma'am, dito, may 200,000. Ito ang bride price para pakasalan si Shen Jiero. Ang mga magulang niya, nung kinuha nila ang bride price, nangako sila ng paulit-ulit na si Shen Jiero ay pakakasalan ako. Ngayon, hinahabol ko siya. Wala namang mali doon. Gangge, Zhuangge, talagang hindi dapat abalahin ko kayo sa bagay na ito. Pero itong si Song Qiang ay hindi lang para maningil ng utang. Nagpapatakbo rin siya ng negosyong patubo. Ang interes ay napakataas. Pinipilit niya tayo ngayon magbayad ng 600,000 kasama ang interes. Sira. Si Gangge ay labis na galit kapag ang kanyang mga tauhan ay nagpapatakbo ng patubong negosyo sa kanyang likuran. Kung malaman ito ni Gangge, talagang hindi pwede. Talagang hindi ko sila maaaring malaman. Nagsisinungaling ka. Paninirang puri yan. Pangkat, mahigit 10 taon na akong nagtatrabaho para sa iyo. Kung anong uri ng tao ako, dapat alam mo paano ko magagawa ang isang bagay na kasindumi ng pautang na may sobrang interes. Siya ay pinagbibintangan lang ako. Ang kontrata ng utang na ipinakita mo sa akin, ipagmamalaki mo bang sabihin na ang interes nito ay hindi labis na interes? Anong kontrata? Ikaw, munting sinta, tigilan mo na ang pagiging matigas ang ulo. Ikaw. Nasaan ang kontrata? Ilabas mo ang kontrata. Tingnan ko. Tingnan natin kung totoo o hindi. Walang kontrata. Talagang walang kontrata. Sa puntong ito, nagtatago ka pa rin? Amo. Song Qiang, nakita kitang kaawa-awa noon. Nagmamakaawa sa ilalim ng tulay. Nagugutom hanggang mamatay. Binigyan kita ng pagkain. Ngayon, ang galing-galing mo na, ha? Gamit ang malinis na perang nakuha mo mula sa akin, ipinapautang mo sa mataas na interes? Geng, mali ako. Alam ko talagang mali ako. Hindi ko na uulitin. Ngayon lang ito. Pakiusap, maging mabait ka. Ikaw, patawarin mo na lang ako ngayong pagkakataon. Patawarin ka? Depende yan sa aking kapatid na pinanumpaan ko, kung sang-ayon siya o hindi. Xiao Mo, ikaw ang magdesisyon. Ano ang gagawin natin sa kanya? Mo, alam ko talagang mali ako. Lahat ng mga utang natin noon, kalimutan na natin. Patawarin mo ako, maging mabait ka. Patawarin mo na lang ako ngayon. Yuyuko ako at hihingi ng tawad sa iyo. Humihingi ako ng tawad. Shen, Mo. Ayaw ko na magdulot ng karagdagang problema para sa iyo at sa aking pinsan dahil pwedeng mabura ang mga utang at nangako siyang hindi na ako aabalahin. Baka pwede nating pabayaan na lang? Song Qiang, patawarin na kita ngayon. Pero kung malaman ko na ginugulo mo ako ulit, hindi lang pagdapa at pagyuko. Salamat mo. Kung maglakas loob akong muli, tamaan ako ng kidlat. Lumayas ka. Sige, naiintindihan. Xiao Mo,
Hindi ko napigilan ang aking mga tauhan. Dumating sila at ginulo ang pahinga ng iyong bayaw. Eto, kunin mo. Munting regalo, pangpagaling ng iyong bayaw. Hindi. Gang, Juang, masyado kayong mabait. Si Song Chiang ang nagdala nito sa kanyang sarili. Hindi ko matanggap ang regalong ito. Huwag. Ay, pamilya tayo. Huwag masyadong formal. Kunin mo. At ito rin, nahanap namin ang kontratang ito sa Songqiang na iyan. Ingatan mo ito. Kaming dalawa ay may kailangan gawin. Ako, aalis na kami. Sige. Saka, salamat, Gang at Juang. Sige, kita na lang. Walang anuman. Aalis na kami. Huwag na kaming ihatid. Xiao mo, ang galing mo. May tagapagtanggol na ang pamilya natin. Tita, huwag mong sabihin yan. Lahat dahil mababait sina Gang at Juang. Handang tumulong sa akin. Haha. Kuya Chen mo, ang pagkilala sa mga maimpluwensyang tao. Pero nananatiling mababa ang profile. Isang tunay na lalaking tulad niya ay bihira. Ganun niya ako ipinagtanggol. Ibig sabihin ba nito ay gusto niya ako? Baga, susubukan ko siya mamayang gabi. Itong si Lao Zhang, isinusumpa ko. Hindi siya tumigil sa ospital. Palaging nagrereklamo na matigas ang unan. Pinauwi niya ako. Talaga. Sa kakabalik-balik ko, parang napapagod na ako. Sobra akong nagpapasalamat sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, siguradong mahuhuli ako ni Song Chiang, yang lalaking iyon. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Ay, sus Mario Sep. Itong babaeng ito, tinititigan ako. Nakakahiya naman. Hindi ako pwedeng magpasikat sa harap ng magandang babae. Masyadong flashy iyon. Wala yun. Wala kang dapat ipagpasalamat. Ang tito at tita ko ay mabait sa akin. Ang problema nila, problema ko rin. Kamag-anak ka nila, kaya nararapat lang na tulungan kita. Ang bobobo kong pamangkin. May magandang pagkakataon sa harap mo. At hindi mo pa rin maintindihan. Halatang may gusto sa'yo ang babaeng iyon. Bakit mo binabanggit ang utang na loob? Itong dalawang bata, isa'y mahiyain, ang isa'y masyadong torpe. Hanggang kailan sila magpapaikot-ikot? Hindi. Kailangan kong mag-isip ng paraan para matulungan sila. Oo, iyon. Kaya tinulungan ako ni Chen mo para lang bayaran ang pabor mula sa pamilya ng pinsan ko. Akala ko nag-overthink ako. Chen mo, nagugutom ka ba? Nagluto ako ng ilang putahe. Naisip ko, bilang pasasalamat sa pagtulong mo sa akin ngayon. Sige, medyo gutom din ako. Chen mo, subukan mo. Tingnan mo kung ano ang lasa. Siya. Kumuha ako ng isang piraso ng karne. Diyos ko! Anong lasa? Chen mo, ano ang problema? Ito mali ba sa putahe? Ako. Naglagay ako ng asukal imbes na asin. Pasensya na, Chen mo. Ang luto ko ay hindi kasing galing ng sa pinsan ko. Nagdulot lang ako ng problema sa'yo. Okay lang. Hoy, ililibre kita sa restaurant para makabawi. Tara na. Chen mo, natatakot ako sa dilim. Natatakot na ako mula pa noong bata ako. Huwag kang matakot. Baka na-trip na breaker. Titingnan ko. Huwag. Chen mo, huwag kang umalis. Huwag mo akong iwan mag-isa. Takot na takot ako. Pakiusap, samahan mo ako, okay? Huwag kang matakot. Ako nga. Ha? Ang timing ng paghila ng breaker ay perpekto. Sa wakas, nagkaroon ng chemistry. Sa kadilimang ito. Ang dalawa ay sobrang lapit. May pag-asa. Oo, may pag-asa. Galit na galit ako. Talagang nagmadali akong ibigay sa pamilya Shen lahat ng perang iyon. At ngayon, ang sinta kong si Shen Jiaro hindi ko man lang nakuha.
at ang pera ay wala na. Ang sinta kong si Chen Mo, hindi pa tayo tapos. Kuya, ang insultong ito, hindi natin pwedeng palampasin. Paano kung sabay nating ibagsak yang si Chen? Pinapahirapan niya tayo. Gagawin natin ang kanyang tahanan na impyerno. Bobo ka ba? Hindi mo ba nakita sina Gang at Juang na tinatawag siyang kapatid? Hindi pa. Tayo nakakalapit sa bahay niya at tiyak mga tauhan ni Gang ay huhulihin tayo at lalaslasin tayo at itatapon sa Songhua River para pakainin sa isda. Kuya, hindi natin kayang galawin si Chen Mo. Pero pwedeng manggulo sa iba. Manggulo sa iba? Sino? Pumunta tayo sa bahay ng matandang Shen at sabihin sa mga magulang ni Shen Jiaru na ang mahal nilang anak sa Harbin North City ay may ginagawang masama, nakikulong kay Chen Mo na gwapong lalaki. Ang matandang mag-asawang Shen sa kanilang pagiging pera-pera. Kapag narinig nilang baka mawala ang bigay kaya, pababayaan ba nila yon? Tayo ay manunood lang at manunood ng palabas. Ang trick mong ito, pumatay gamit ang hiram na kutsilyo, ay napakatalino. Bilis, tulungan mo akong tumayo. Tara na sa bahay ng mga Shen ngayon. Dahan-dahan lang. Chen Mo, katabi lang niya ako buong gabi ng ganyan. Kung ito ay ang cute na si Song Chiang, malamang sinamantala niya ang pagkakatao para manghawak sa akin. Si Chen Mo ay isang tunay na maginoo. Hindi tulad ng ibang mga lalaki. Chen Mo. Tiningnan ko lang ang mayroon sa buhok mo. Gusto kong tanggalin. Oo, tanggalin mo. Chen Mo, huwag mong masyadong isipin. Hindi ako ganoong klaseng babae. Talaga. Wala yon. Ako na ang magbubukas ng pinto. Nanay, tatay, bunso, anong ginagawa ninyo rito? Tatay, nanay, tingnan ninyo. Ang kapatid ko ay ganap na naakit ng isang lalaki mula sa lungsod. Ang lalaking iyon nandito sa bahay ng pinsan ko. Hindi totoo iyon. Nanay at tatay, pakinggan ninyo ako. Si Kuya Chen Mo ay hindi. Ikaw na talaga, sutil, inayos ka namin sa napakagandang lalaki, at anong ginawa mo? Pumunta ka sa lungsod, at natuto ng lahat ng murang mga daya para akitin ang mga lalaki, at ngayon nasa bahay ng pinsan mo nagpapakalat. Hindi ako. Kung ang mga kamag-anak at mga kapitbahay ay malaman, ang mukha ng pamilya Shen ay tuluyang mawawala. Sinabi ko na sa iyo, pabago-bago lang siya. Ilang araw sa lungsod, at nakalimutan niya kung sino siya. Tara na. Uuwi ka na sa amin ngayon. Hindi ako uuwi. Si Song Chiang ay masamang tao. Siya ay mangangamkam sa utang at sinusubukan niya akong sirain. Ikaw. Tumahimik ka. Si Song Qiang ay nagpapatakbo ng lehitimong negosyo. At nagkakalat ka pa rin ng chismis. Ang mukha ng pamilya Shen ay nawala ng dignidad dahil sa'yo. Tatay? Huwag mo akong tawaging tatay. Sumama ka sa akin ngayon. Hindi ako uuwi. Sino ang maglalakas na humawak sa kanya? Gusto mo siyang kunin? Kailangan mong daanan muna ako. Matanda, ayos ka lang ba? Huwag mo akong takutin ng ganyan. Ikaw, paano mo siya sinaktan? Pananakit yan. Tatawag ako ng pulis sa iyo. Sige, tawagan mo sila ngayon din. Hayaan mong makita ng pulis ang kanilang sarili. Tingnan mo kung paano mo. Pinilit siyang magpakasal at ipinagbili siya. Lahat, lumapit at tingnan. Ang lalaking ito, kinidnap niya ang anak ko at binugbog niya ang asawa ko. Walang hustisya, hindi ko na kaya. Ano ito? Nakakagulo yan. Tingnan mo ito. Ito ba ang sabi ng mga Shen? Ang anak nilang babae ay tumakas kasama ang isang lalaki. Oo naman. Tingnan mo ang lalaking iyon. Mukha siyang mabangis. Talagang masamang balita. Si Kuya Chen Mo ay hindi masamang tao. Wala kaming ginawang mali.
Siya ay pamangkin ng pinsan ko. Magkamag-anak kami. Ate, ang kapal ng mukha mo. Ang pamilya namin at ang pamilya ng pinsan namin ay matagal nang malapit. Bakit hindi ko alam na ang pinsan namin ay may ganito kalaking pamangkin? Halata mong gawa-gawa mo lang yan. Anong ginagawa niyo yung lahat sa bahay ko? Umalis ka. Bumalik si Shuyong. Tita. Tito. Ano to? Pumunta sa bahay ko para mag-eskandalo. Pinsan, buti nandito ka. Si ate ko kahit papaano nag-uwi ng lalaking ito. Gusto siyang kunin ng mga magulang ko, pero ayaw silang payagan ng lalaking ito at sinaktan pa niya si tatay. Tingnan mo ang pulso ni tatay, napakalakas ng pagkakahawak niya na linsad na. Shuyun. Ayaw ko sanang sabihin. Pero paano mo naman matitiis ang isang estranghero sa bahay? Sino ang nakakaalam kung ano ang binabalak niya? Kailangan mong alamin. Ayon sa iyo, ang bahay ko nasiraan na, ha? At sisirain niya ang pinsan ko. So ano ang suhestiyon mo gawin natin tungkol dito? So hindi mo talaga kilala ang lalaking ito, tuturuan ko siya ng leksyon. Pinsan, tanong pa ba yan? Ang lalaking tulad niya problema lang, dapat tawagan ang pulis at ipaaresto siya. Tama. At sinaktan niya ang asawa ko. Kahit papaano, dapat siyang magbayad ng 2 o 300,000. Well, ano si Xiaoro? Ano ang gagawin natin sa kanya? Iuuwi natin siya. Hayaan ang mga magulang natin na disiplinahin siya at ipakasal siya. Simula noon, hindi na niya makikita pa ang lalaking iyon. Pinsan, ano ang sa tingin mo? Mukhang patas ba? So ito ang iyong napakatalino plano. Para sa ikabuti ng ate ko lahat. Oh, anak. Pinsan, sinaktan mo ako. Liu Shuyun, ikaw, munting sinta. Mukha ng anak ko. Kung may mangyari sa kanya, hindi ko kailanman patatawarin ang pamilya Zhang. Ano ba yan? Sasaktan ko kayo lahat, mga walang hiyang itim ang puso, sa sarili kong bahay. Maglakas loob kayo. Sa harap ko mismo insultuhin ang aking pamilya. Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob? Kamag-anak? Talaga bang kamag-anak mo siya? Hindi ba siya ang babae, Sinta? Sinta. Dahil nandito na ang lahat. Hayaan ninyong linawin ko ito ng minsan at para sa lahat. Siya may tunay na pangalan. Hindi siya munting Sinta. Ang pangalan niya ay Chen Mo. Siya ang aking panganay na kapatid na babae ni Zhang Wuning nag-iisang anak. Kaya ito ay sa pamilya Zhang, pamangkin na nawawala ng matagal, natagpuan. At tinawag niya siyang munting Sinta. Nakakapanghiya. Tama, at siniraan niya muli ang sariling anak na babae. Lahat sila ay mga parasito. Kaya, naiintindihan na ba ng lahat? Kung naiintindihan ninyo. Kung gayon, umalis na kayo. Kung maglakas loob kayong pumunta sa bahay ko at gumawa ng gulo muli, ako, Liu Shuyun, ang mauunang kukuha ng rolling pin at itataboy kayo lahat. Lahat, lumabas. Lumabas. Lumabas sa aming lugar. Lumabas. Alice. Lumabas ngayon na. Lumabas. Sila ay magkakasabwat. Binubuli kami 3 mahihinang matatanda. Lumabas sa aming lugar. Pinsan Chen mo. Ngayon, maraming salamat. Xiaoro, huwag kang masyadong magalang sa akin. Simula ngayon, ito ang iyong tahanan. Gusto kong makita kung sino ang maglalakas loob na bully sa iyo. Tita, huwag kang mag-alala. Simula ngayon, tiyak na ako ay magtatrabaho ng mabuti at kikita ng tuloy-tuloy. Gusto kong hayaan kayo at si Uncle at lahat tayo pamilya. Mabuhay ng maayos, hindi na muling bubulihin. Hindi na muling mag-alala tungkol sa pera. Pinsan, ako rin, mabuti. Nagtitiwala ako sa iyo. Pagkatapos, maghihintay ako para sa araw na masisiyahan ako sa iyong kayamanan. Sa hinaharap, maninirahan tayo sa malaking bahay, magmamaneho ng magagandang sasakyan, at pagkatapos kakain ng pinakamasarap, iinom ng pinakamainam. Nandidiri ako. Nahugasan ko na ito ng 3 o 4 na beses. May amoy pa rin sa ulo ko, parang bulok na itlog. Ang mga mumunting iyon, talagang sinulit nila ito. Kumusta naman ang mga damit? Ang perang inutang natin sa pamilya Song, ano ang gagawin natin? Ito ang magiging wakas ng ating pamilya. May lakas ka ng loob na magreklamo? Kung hindi lang dahil sa, ikaw, bilang isang ina, ay hindi nagbantay sa kanya. Ang mumunting iyon, nakatakas. Sa harap mismo ng iyong mga mata, at nawala siya sa iyo, ano pa bang kaya mong gawin? Kaninong kasalanan iyon?
Sino ang gahaman? Noon, sinabi ni Song Chang na mag-aalok siya ng 300,000 para tulungan ang anak natin sa kontratang iyon. Hindi mo man lang ito tiningnan, pinatatakan mo na lang ng hinlalaki. Ngayong may problema na, sinisisi mo lahat sa akin. Tama na. Tigilan nyo na ang pagtatalo. Tingnan mo. Si Shen Jiaro, ngayon akala niya ang galing-galing niya. Nasa likuran niya ang pinsan niya. At sinusuportahan siya ng lalaking si Chen. Ayaw niyang bumalik. Kaya gagawin natin siyang gustong bumalik. Anong ibig mong sabihin? Hindi siya masaya tungkol dito. Pwede ba nating pilitin siya? Ma, hindi mo maintindihan. Ayaw niyang bumalik. Kaya mag-isip tayo ng paraan para ibalik siya. Nasa Habay siya ngayon, di ba? Ilalabas natin siya sa pain, mag-isip ng dahilan. Tapos drogan siya, patulugin. Nang walang nakakaalam, ilagay sa kotse, at ihatid diretsyo pabalik sa baryo, ibigay kay Song Chang. Sa oras na iyon, tapos na ang usapan. Kahit ayaw niya, wala na siyang magagawa. Sina Liu Shuyun at Chen Mo, kahit gaano sila kagaling, kaya ba talaga nilang maghanap ng nawawala sa buong mundo? Gagana ba ito? Illegal ba ito? Tsaka, si Jiaro ngayon siguradong galit na galit sa atin. Papayag ba siyang makita tayo? Ma, ano bang illegal doon? Sa baryo natin, si Song Chiang ang batas. Ihahatid natin siya sa kanya. At wala nang dapat ipag-alala. Paano? Paano natin siya may lalabas? Ito ang plano. Sasabihin natin na si tatay na atake sa puso dahil sa kanya. At malapit nang mamatay. Gusto niyang makita siya sa huling pagkakataon. Kahit gaano niya tayo kamuhi, tatay pa rin niya siya, di ba? Hindi siya pwedeng hindi pumunta kapag mamamatay na ang tatay niya, hindi ba? Kapag nandito na siya. Matalino ang anak ko, napakatalisik. Nakuha niya yan sa akin. Kong ano sa tingin mo? Ang tatay mo at ako susunod sa kahit anong sabihin mo. Aray. Aray, aray, aray. Pamangkin, ang binti ko, malapit mo nang maputol. Tiyo, tigil na sa pagsigaw. Tigil na. Tiis lang. Sabi ng doktor, ilang araw ka nang nakahiga dito. Nagdidikit ang litid sa binti mo. Kailangan nating paghiwalayin. Kung hindi, mamaya, masisira ang binti mo. Tiis lang, okay? Tiis lang. Hindi ko na kaya. Pamangkin, magpahinga muna. Namumulikat ang binti ko. Tiyo, tanong ko lang. Nakahiga ka rito at sumisigaw sa sakit. Paano kung mamaya makasalubong mo si Zhao Deqiang at ang grupo niya o isang tulad ni Kuya Wang? Paano kung bitinan ka na naman? Ano ang gagawin mo? Kung hanggang na iyon ay habulin ang tiya ko, pilay-pilay ka nang naglalakad, paano mo siya mapoprotektahan? Si Shuyun ay kasama ko sa lahat ng mga taon na ito. Wala siyang naranasan na kaligayahan. Puro pag-aalala at takot lamang. Binigo ko talaga siya. Pamangkin, sama ka. Ako, si Zhang Wuneng, kahit ano paman, lalaki pa rin ako, kalatong. Bakit ko hahayaang ang asawa ko sumunod sa akin at magdusa? Kailangan kong maging mas malakas. Gusto ko si Shuyun sa hinaharap, kasama ko, tumayo ng matatag, at mabuhay ng maayos. Ganyan dapat. Pamangkin, pwede mo ba turuan ako? Gawin mo akong kasing lakas mo. Ako. Hindi na kailangan na maging kasing lakas mo. Makipag-away sa oso? Kapag may ibang tao na bumabastos sa akin, kailangan ko lang protektahan si Shuyun. Okay? Tiyo, huwag kang mag-alala. Basta't handa kang magsumikap, talagang tuturuan kita. Halika, halika. Ibalik mo ang binti mo. Hayaan mo munang luwagan ang litid mo. Halika, halika. Tiis lang, okay? Si...
Oh. Hahaha. Xiao mo, tingnan mo. Ngayon kaya ko na ring baliin ito ng madali. Tito, nagtagumpay ka na. Oo naman. Chen mo, eto. Bayaw, ang galing mo. Papeles ng paglabas? Inasikaso ko na lahat? Tinawagan ko rin ang pinsan mo. Sabi niya, magaling ka na raw talaga. Pwede ka nang umuwi ngayon. Pagkatapos kong lumabas sa ospital, sa pagkakataong ito, hindi ko nahahayaan si Shuyon na magdusa kasama ko. Tama. Tito, may isa pa akong sasabihin. Si Nagang at Juang, dumating sa akin noong nakaraang araw. At sinabi nilang mayroon silang trabaho sa transportasyon ng materyales sa gusali na nangangailangan ng mapagkakatiwalaang tao na mamamahala. Kaya, ibinigay nila ito sa atin. Hindi madaling trabaho, pero malaki ang kita. At mapagkakatiwalaan. Talaga? Oo, aking Diyos. Xiao mo, parang swerteng anting-anting ng aming pamilya. Si Nagang at Juang ay talagang maalalahanin. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala. Gagawin ko, hindi kita bibiguin. Gagalingan ko. Kapag kumita na ako, bibili ako ng malaking gintong pulseras para kay Shuyon. Hahaha. Ano ang sinabi mo, tatay? Siya. Jiaro, masama. Ang tatay mo ay naghihingalo. Nakikiusap ang nanay mo. Bumalik ka at makita siya sa huling pagkakataon. Hindi. Jiaru, anong nangyayari? Sino ang tumawag? Oh, ate. Mukha mo naputla sa isang iglap. Ano ang problema? Si Kuya Chen mo at si Pinsan, paulit-ulit na sinabi sa akin na huwag makialam sa kanila. Ngunit ito ay usapang buhay at kamatayan. Kung may mangyari kay tatay at hindi ko man lang siya makita sa huling pagkakataon, anong klaseng tao ako? Hindi masabi si Kuya Chen mo at si Bayaw. Pupunta ako para tumingin ng lihim. Hindi ko pwedeng hayaan si Kuya Chen mo at si Pinsan na mag-alala pa sa akin. Wala namang malaki. Besti ko lang biglang nagkasakit at na ospital. Walang tao sa paligid, medyo apura. Kuya Chen mo, Bayaw, kailangan kong puntahan siya. Tulungan. Pumalik ka muna sa ospital. Ayusin ang mga gamit mo. Hahanapin kita mamaya. Itong babae laging nagmamadali. Bestie? Hindi ko narinig na banggitin niya na may mga kaibigan. Nanay, bumalik na ako. Kumusta si tatay? Pasok. Nakahiga si tatay mo sa kama sa kwarto. Ikaw, bata ka pa. Lakas ng loob mong sumuway sa iyong mga magulang, nag-aanak ng mga tagalabas para sumuporta sa iyo, lumalaban sa pamilya mo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon kung sino ang dapat mong pakinggan. Tama na ang usapan. Bilisan mo at ihatid siya kay Song Qiang. Kapag nasa silid kasalan na sila, tapos na ang usapan. Si Chen na yon. Wala nang mga lalang na natitira. HMPH. Saan tumakbo ang babaeng iyon? Mula hapon hanggang gabi, ilang beses ko na siyang tinawagan. Hindi niya sinasagot ang telepono niya. Hindi rin nagre-reply sa mensahe. Nag-aalala ako ng sobra. Ay, mahal. Huwag kang mainis. Maupo ka at magpahinga saglit. Baka si Xiao Rou ay. Ang kaibigan niya ay may malubhang sakit sa ospital. Abala siya sa pag-aalaga ng pasyente. Kaya wala siyang oras para tingnan ang telepono niya. Ha? Gabi na. Kahit gaano pa kasakit ang kaibigan niya, maaaring sobrang abala siya na hindi man lang siya makahanap ng oras para mag-reply. Tingnan mo, mula hapon hanggang gabi akong tumatawag. Mahigit 20 tawag, lahat ay busy. Ito ay hindi normal. Anong sinabi mo? Anong problema kay tatay? Tita, Shen Jiaro, alam mo ba ang eksaktong address ng bahay niya? Address niya. Ibig mong sabihin, baka dinala si Xiao Rou ng kanyang mga magulang. Ay nako, ang mga taong walang puso. Nang makita ko siya sa telepono kaninang umaga, naramdaman kong may mali. Matagal na at hindi pa rin namin siya makontakt. Hindi tayo pwedeng maghintay lamang. Kailangan nating pumunta sa bahay niya at tingnan. Alam ko kung saan iyon. Isasama kita. Laozang, manatili ka sa bahay. Ano? Teka, mahal. Hindi tama na payagan ang sarili kong asawa na makipagsapalaran kasama ang pamangkin ko habang ang lalaki ng bahay ay naiiwan sa bahay. Sasama ako sa inyo.
kung sakaling makatagpo tayo ng mga manggugulo? Protektahan ko kayo. Lao Zhang, mukhang medyo iba siya. Ang ganyang pananalita. Sinabi niya talaga iyon. Sige, sige. Sabay tayong pumunta. Isama natin si Xiaoro pabalik. Sino yan? Bakit ang ingay-ingay mo sa kalagitnaan ng gabi? Darating na, darating na. Nasaan si Xiaoro? Pinsan? Asawa ng pinsan, bakit kayo nandito sa ganitong oras? Nasaan si Shenjiaro? Kapatid ko. Ah, magandang tanong yan. Hindi ba't ang kapatid ko ay laging kasama ninyo sa simula pa lang? Kayo ang pamilya niya. Bakit sa bahay namin kayo naghahanap sa kanya? Tabi. Xiaoro. 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 Liu Shuyun, anong ginagawa mo sa kalagitnaan ng gabi? Pumunta sa bahay namin para sumigaw at manggulo? Ano bang gusto mo? Tama. Si Shen Jiaro ay pumutol na ng ugnayan sa aming pamilya, ang pamilyang Shen, noon pa. Kayo ang nawalan sa kanya. At gusto ninyong sisihin kami? Idamay kami? Nakatanggap ng tawag si Xiaoro ngayong hapon at nagmamadaling lumabas dahil sa gulat. Hindi pa siya umuuwi. Kung hindi ninyo siya linlang para umuwi, sino pa kaya? Sabihin mo, nasaan ba talaga si Xiaoro? Naku, wag mo akong siraan. Kailan pa kaming tumawag sa kanya? May patunay ka ba? Sino bang nakakaalam? Baka nasa labas siya tumakas kasama ng ibang lalaki. Hindi nyo siya mahanap, kaya gusto nyo kaming sisihin. Liu Shuyun, ngayon ay sumugod ka sa bahay namin at gusto mo kaming insultuhin. Hindi pa ito tapos. Huwag gumalaw! Walang gagalaw! Anong ginagawa mo? Bitawan mo. Wala akong oras para makipagtalo sa inyo dito. Tatanungin ko ng huling beses. Nasaan si Shen Jiaro? Ay, nanay. Sabihin mong bitawan niya ako. Ang sakit talaga. Mababali na yata ang braso ko. Liu Shuyun, ang sweet mo naman. Ako pa naman ang tiyahin mo. Kami ang magkadugo, kahit masakit, magkakapit. Pamilya tayo. At ikaw, sa mga estranghero ka pumanig. Pinapaboran mo ang pamangking bigla na lang sumulpot mula sa kung saan, para sundan ang pinsan mo. Tita, si Shen Jiaro ay sarili mong anak. At ikaw, para suportahan ang iyong mahal na anak, itulak mo siya sa apoy. Sasabihin ko sa iyo, ako, Liu Shuyun, sinasabi ko na, kung ayaw mong mawalan ng braso o binti si Shen Kong, sabihin mo sa akin ngayon, agad, kung nasaan si Xiaoro. Ha, Liu Shuyun, lakas loob mo kaming takutin. Ngayon, sa ngalan ng iyong mga magulang, tuturuan kita ng leksyon. Babae ka. Tita, Sino ang may lakas ng loob na galawin ng asawa ko? Hindi ako yung madaling apihin ng kahit sino. Ginagulo ang misis ko? Sadyang mayabang ka. Ha? Matanda, nako, Diyos ko. Pumatay? Diyos ko, ito pa ba ang aking Lao Zhang, na dati hindi makapagsalita? Kailan siya naging ganito katapang? Lao Zhang, Mahal, huwag kang matakot. Nandito ang asawa mo. Gusto kong makita kung sino ang manggugulo ngayon. Shen Kong, ako, Liu Shuyun, lagi kong tinutupad ang sinasabi ko. Sabihin mo na sa akin kung nasaan si Xiaoro. Kung hindi, huwag mong sisihin ang pinsan mong ito, kung maging mahigpit ako sa'yo. sabihin mo na. Sige, magsasalita ako. Pinsan, mali ako. Si Song Chiang yon. Pinilit kami ni Song Chiang. Sabi niya, kung hindi namin ibibigay si Shen Jiaro, isusumbong niya kami sa pandaraya at ipapakulong ang buong pamilya namin. Wala kaming choice. Kaya ako kumuha ng pampatulog na gamot at pinatulog ko ang kapatid ko. Pagkatapos, dinala ko siya sa silangang bahagi ng baryo. Sa lumang bahay ni Song Chiang. Sa ngayon, nasa silid ng kasal na sila. Tapos na yon. Sinta. Tito? Tita, bantayan niyo ang tatlong ito. Tawagan agad ang pulis. Sabihin sa pulis ang buong kwento, mula simula hanggang katapusan. Pupunta ako ngayon sa silangang bahagi ng baryo para hanapin si Song Chiang. Uy, Samo, kaya mo ba mag-isa? Si Song Chiang ay maaaring tumawag ng maraming tao. Mahal, hayaan mo si Xiao mo. Siya ay mas may kakayahan kaysa sa ating dalawa ngayon. Tayo dito na lang at linisin ang lugar na ito. Huwag mo siyang pigilan, okay? Tito, tita, huwag kayong mag-alala. Talagang ibabalik ko si Jiaro. Saan ito? Gising ka na.
Song Chang, anong ginagawa mo dito? Ang tanong na iyon, magandang tanong. Kailangan mong pasalamatan ang iyong mga magulang at kapatid na lalaki. Ikaw ay ipinadala sa akin. Pinangahasan mo akong kidnapin? Ito ay ilegal. Hindi ka ba natatakot malalaman ni Chen Mo? Kung sasabihin niya kay Gangzi, ay, Huwag mong banggitin si Chen Mo sa akin. Kung hindi dahil sa kanya na isinumbong ako kay Gangzi, puputulin ba ni Gangzi ang pera ko? Tingnan mo ako ngayon. Lahat salamat sa loko na iyon. Amo, ang iyak ng babaeng ito. Grabe. Tiyak na mabebenta siya sa magandang presyo. Amo, pagkatapos mong masiyahan, hindi ba dapat mong hayaan ang mga lalaki sumali sa aksyon? Magsaya rin? ano ang pinagsasabi mo? Ano? Hindi mo ba naiintindihan? Ang Chen Mo na iyon, pinutol ang aking kabuhayan. Sayo, kailangan kong bawiin ang aking mga pagkalugi. Ngayong gabi, pagkatapos kong mabusog, bukas, hahanapan kita ng magandang lugar para kumita pa ng pera. Hindi. Wag, tulong. Chen Mo, tulong. Aray. Kayong dalawa, lumabas kayo at bantayan ang pinto. Tiyakin na ligtas. Kapag tapos na akong magsaya, kayo naman ang susunod. Sige, Kiangge. Kiangge. Magsaya ka. Magsaya ka. Pakiusap, Changge. Nakikiusap ako. Pakawalan mo ako. Babayaran ko. Kahit gaano kalaki ang utang ng pamilya ko, babayaran ko lahat. Kung alam mo lang na mangyayari ito, bakit mo ginawa iyon sa simula pa lang? Ngayon, gusto mo pag-usapan ng pera? Uli na. Kung gusto mong sisihin ang isang tao, sisihin mo si Chen Mo. Hindi siya dapat nakialam. Tara. Wag. Tulong. Chen Mo. Paano mo kami natagpuan ng ganoon kabilis? Siguro ang tatlo sa pamilya Shen, ipinagbili nila ako. Chen Mo. Pakawalan mo siya. Chen Mo, huwag kang lalapit. Kung lalapit ka, sasakalin ko siya. Song Chiang, papunta na ang pulis. Pakawalan mo siya ngayon. At sumuko ka na. Baka may pagkakataon ka pa. Sumuko? Napunta ako sa ganito. Dahil sa iyo. Sumuko, mabubulok na lang ako sa bilangguan habang buhay. Hindi ako ganoon katanga. Kung mamamatay ako, isasama ko kayong dalawa. Makinig ka. Ngayong araw, kayong dalawa, isa lang sa inyo ang lalabas na buhay. Sino ang mabubuhay? Ikaw ang magdesisyon. Kasalanan ko lahat ito. Dahil sobrang lambot ng puso ko. Naniwala ako sa mga kasinungalingan ng mga magulang ko at nauwi ako sa ganito. Hindi ko na kayang hilahin pababa si Chen Mo. Kahit mamatay ako, hindi ko siya hahayaan na makontrol dahil sa akin. Okay lang. Xiaoro, okay lang. Nandito si Kuya. Hindi ko inaasahan na ang unang magligtas sa akin ay si Chen Mo. Baka, mayroon din siyang iba't ibang damdamin para sa akin. Chen Mo. Gusto kita. Kaya, nagkamali ako. Hindi ako gusto ni Chen Mo. Pasensya na, Chen Mo. Hindi ko dapat sinabi yun. Pasensya na. Wait. Xiaoro. Sa totoo lang, gusto rin kita. Walang gagalaw sa loob. Tigil, huwag gumalaw. Oy, kayong dalawa, ito ay, anong ginagawa nyo? Ano? Sinabi ko sa'yo na may potensyal itong bata. Ngayon, ayos na sa wakas.
Mrs. Wang, tingnan mo ang bracelet na ito. Hindi ba ito maganda? Hindi ba ito kumikintab? Lahat ay mga top luxury brand. Lahat ay binili ng aking lauzang. Siya. Isa para sa aming anibersaryo. Isa para sa bagong taon. At isa para sa aking kaarawan. Hindi ko man lang maisuot lahat. Shuyon. Talagang nagtagumpay ka. Ang iyong lauzang ay mukhang napakagwapo na ngayon. Parang ibang tao. Ang aking lauzang ay isang abalang tao ngayon. Siya at si Gangzi at si Dazwang nagsimula ng isang kumpanya ng mga materyales sa gusali. Ngayon, siya ay isang tunay na amo. Lahat salamat sa suporta ng aking asawa. At salamat sa aking 2 kapatid na lalaki sa pagtulong sa akin. Oh, Lao Jiang, ikaw mismo ay dapat maging ambisyoso. Hayaan na ang nakaraan. Ngayon, mabuhay ka ng maayos. Iyan ang pinaka-mahalaga. Tama. Ngayon, sa masayang okasyon ni Xiao Mo, sama-sama tayong lahat. Tagay. Mga kilalang panauhin, mahal na mga kaibigan at pamilya, ngayon, bigyan natin ng pinakamainit palakpakan at tagay upang tanggapin ang lalaking ikakasal at babaeng ikakasal sa entablado. Mula sa pagkakilala, hanggang sa pagmamahalan at pagsasama, kayo ay dumaan sa mga bagyo at nakakita ng mga bahaghari. Ngayon, sa harap ng lahat ng inyong mga mahal sa buhay, mangyaring ilagay sa isa't isa ang mga singsing ng kawalang hanggan at pangako. Xiao Ro? Akala ko dati, ito na lang ang magiging buhay ko. Nakikipaglaban, nag-iipon ng pera, pinoprotektahan ng aking tiyo at tiya, nagbabayad ng utang na loob. Hindi ko akalaing makikilala kita. Mula ngayon, poprotektahan kita habang buhay. Oh. Hindi kita pahihirapan kahit kaunti. Tiyan mo. Ibinigay mo sa akin ang pamilyang ito. Hindi ako marunong magsalita. Hindi ako marunong magsabi ng mga matatamis na salita. Pero gusto kong malaman mo, sa buhay na ito, at sa susunod, mananatili ako sa iyo. Xiao Mo, nakasuot na ang mga singsing. Bakit hindi mo siya halikan? Lalaki ka ba o ano? Halikan mo. Halik.